May mga rookie seasons na promising at impressive pero ang ginagawa ni Concanapol ngayon ay ibang level. Sa uling 3 laro niya nakapagtala ito ng 30 points per game, 6.3 assists, 4.7 rebounds at 1.3 steals na tumira ng 58% sa field at 45% mula sa 3 at perpektong 100% mula sa free throw line. Hindi lang ito basta good stretch, ito ay production ng karaniwang aasahan mo na sa isang established star. At baka iniisip ng iba na baka mainit lang siya ng isang linggo o isang buwan pero hindi rin ganon ang kwento. Sa kabuuan ng season, steady siya sa 18.1 points, 5.6 rebounds at 3 assists per game, may 46% shooting sa field, 41% mula sa labas at 90% sa foul line. Para sa isang rookie, bihira ang ganitong efficiency na sinabayan ng consistency. Hindi siya umasa sa volume kundi sa tamang desisyon at mataas na kalidad ng mga tira. Hanggang ngayon, siyang nangunguna sa rookie ladder at ayon sa mga odds sa Vegas, siya ang paboritong manalo ng Rookie of the Year. Pumasok man si Cooper Flagg sa season bilang overwhelming favorite, malinaw na nagbago na ang kwento at nalampasan na niya ang dati niyang Duke teammate. Base sa trajectory ng laro ni Con, walang dahilan para huminto ito. Sa katunayan, habang mas nasasanay siya sa pace at spacing ng NBA, mas nagiging natural ang laro niya. Mas mataas ang ceiling ni LaMelo at mas explosive at dynamic si Brandon Miller. Pero kung pag-uusapan natin ang pagiging reliable sa laro, steady sa production at madaling mag-build around, si Con ang lumalabas na may pinaka-stable na pundasyon. Hindi siya kilala sa highlight plays o elite athleticism, hindi siya umaasa sa bilis o lakas, simple lang ang galaw niya, kontrolado ang tempo at sistematiko ang approach. Ngunit kahit simple ang style niya, kitang-kita ang depth at discipline na bihira sa rookie. May taas siyang 6'7", kapareho ng tangkad ni Klay Thompson at tulad ni Klay, textbook ang shooting mechanics niya. Mabilis ang release at balanse ang katawan sa bawat bitaw. Ang footwork niya ay disiplinado at bihirang-bihira siyang mawala sa alignment kahit under pressure. Ngunit higit sa mechanics, maganda ang mga shot selection niya. Hindi siya basta tumitira kapag may space, tumitira siya kapag tama ang timing at sitwasyon at hindi niya kailangan ng malaking separation para makapag-release. Sa sandaling magbigay ng counting daylight ang depensa, titira ito agad. At kapag agresibo naman ang closeout ng kalaban, may counter itong sidestep, relocation o mabilis na pag-reset para sa mas malinaw na anggulo. Malaki rin ang epekto ng tinatawag na gravity niya sa perimeter dahil sa reputasyon at efficiency niya. Napipilitan ng depensa na bantayan siya ng mas mahigpit. Dahil dito, nabubuksan ang driving lanes at cutting angles para sa kanyang mga teammates. At kahit hindi niya hawak ang bola, may impluwensya siya sa spacing ng buong opensa. May mga possession na hindi siya tumitira pero siya ang dahilan kung bakit nagiging maluwag ang lane para sa iba. Ang movement niya off the ball ay parang kay JJ Redick noong prime. Laging nagka-curl sa screens, perfect ang timing sa pag-angat sa pin downs at mabilis mag-relocate depende sa galaw ng defender. Para sa isang rookie, kapansin-pansin ang composure niya, hindi siya nagmamadali at hindi siya nagpo-force ng mahihirap na tira para lang mapansin. May mga pagkakataon na hindi siya nakakahawak ng bola pero hindi nawawala ang focus nito. Palagi itong ready at kapag dumating ang pagkakataon, kayang-kaya niyang mag-convert ng sunod-sunod na tres sa loob lang ng ilang minuto. Hindi niya kailangan ng maraming attempts para ma-maintain ang rhythm. Disiplina at tamang shot preparation ang sekreto sa efficiency niya. Madaling talakayin ang 3-point shooting ni Kenefol dahil obvious na shooter ito. Pero kung doon lang siya ikakategorya, kulang ang analysis. Dahil hindi lang siya basta spot-up shooter dahil isa siyang 3-level scorer. May taas na 6'7" at solid ang frame, malakas ang core at maganda ang balance. Isang detalye na madalas hindi napapansin. Hindi siya umaasa sa bilis o explosive first step. Sa halip, fundamentals ang sandata niya. Hindi niya kailangan ng komplikadong galaw para makalusot at ginagamit niya ang reputasyon niya bilang shooter para i-manipulate ang depensa. Dahil alam ng kalaban na delikado siya sa labas, mabilis silang napapatalon sa pump fakes. Isang sidestep lang, isang step back o simpleng hesitation sapat na para makagawa siya ng espasyo. Ang 3-point threat niya ang mismong nagiging deterrent na nagbibigay sa kanya ng advantage.
Kapag umatake siya papasok sa lane, hindi siya nagmamadali at marunong maghintay ng tamang openings. Wala siyang 40-inch vertical pero may technique siya na bihira sa ibang players gamit ang parehong paa sa jump stop parang si Jalen Bronson sa drives. Ang advantage nito mas kontrolado at balance ang galaw niya. Sa paggamit ng parehong paa, pwede siyang huminto at mag-pull up sa mid-range, controlled floater o gumamit ng pivot para mag-step through. Dahil dito, kahit hindi siya sobrang bilis o sobrang taas ng talon, mas marami siyang options at consistent ang laro niya sa inside drives. Hindi lang scoring ang ambag ni Con. Mula college hanggang sa kasalukuyan sa NBA, meron siyang well above average assist to turnover ratio. Ibig sabihin, hindi lang siya gumagawa ng plays, maalaga rin siya sa bola. Isa ito sa mga hindi agad napapansin kapag puro shooting highlights ang pinag-uusapan. Hindi man siya flashy passer na gumagawa ng no-look passes tulad ni Yuki Kawamura. Ang strength niya ay nasa bilis ng desisyon at tamang pagbasa ng sitwasyon. Kapag pinagsama mo ito sa advanced basketball IQ, makakakuha ka ng 6'7" wing na kayang mag-produce ng double-digit assist kahit hindi siya ang full-time primary ball handler. Mahalagang maunawaan na ang playmaking ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng assist, kundi tungkol ito sa pag-intindi sa galaw at tendencies ng mga kakampi. Alam niya kung sino ang papunta sa corner, kung sino ang magkakat sa baseline at kung kailan dapat ibaba ang bola sa big man. Ang ganitong intangibles ay hindi laging makikita sa backscore pero malinaw kapag pinanood mo ang laro niya. Dagdag pa na good rebounder ito pero hindi siya umaasa sa athleticism, nakaangkla siya sa basics, backs out, pakikipagbakbakan sa ilalim at consistent na effort sa bawat possession. May kakaibang profile si Ken Apple. Hindi siya isolation scorer na bibigyan mo ng bola at taas kang bubuhati ng opensa sa bawat possession. At maaaring hindi siya maging traditional number 1 option. Pero ang mahalaga, plug and play siya. Kahit ilagay mo siya sa kahit anong 5-man lineup sa NBA, malaki ang chance na agad siyang magbibigay ng magandang impact. Sa konteksto ng Charlotte, mahirap nang maghanap pa ng mas babagay na piece sa pagitan ni LaMelo Ball at Brandon Miller. Dahil sa unselfishness niya, willing pumasa at kakayang maging secondary ball handler, elite shooting at physical competitiveness, nagiging natural fit si Con. Hindi niya kailangang agawin ng spotlight, kaya niyang mag-adjust depende sa kailangan ng lineup. Kung spacing ang kulang, ibibigay niya. Kung decision making, kaya niya rin. Kung extra physicality sa wing, nariyan din siya. Kahit sa depensa, na dating big red flag niya dahil sa mabagal na lateral movement, binabawi ito ni Con sa pamamagitan ng maximum effort. Mas top siya kaysa sa unang tingin. Lumalaban siya sa screens at gagawin ang lahat para makuha ang bola. Kahit may limitations, laging alerto at focus siya sa laro, naiintindihan niya ang defensive schemes, alam niya kung kailan magsiswitch at kung saan dapat pumuwesto. Kung babalikan ang kanyang simula, may mga pagdududa talaga tungkol kay Ken Apple bago siya pumasok sa NBA. Nakikita lang ang value niya bilang floor spacer at knockdown shooter pero lampas na sa inaasahan ang ipinapakita niya ngayon. Natural sa kanyang laro, hindi pilit, hindi komplikado, kontrolado at malinaw ang bawat desisyon. Sa panahon ngayon na tila puno na ng mga super athletic, halos alien ng mga manlalaro na kayang gawin ang lahat, iba si Ken Apple. Dito makikita na hindi kailangang ikaw ang pinakamabilis o pinakamay mataas na talon, may pinakamahabang wingspan o pinaka-explosive. Kung mamamaster mo ang basics, mahasa ang skills at mauunawaan ng team basketball, may puwang pa rin para mangibabaw sa NBA. At si Ken Apple ay malinaw na halimbawa nito. Matagal nang naghahanap ang Charlotte ng direksyon, consistency at winning culture. Kung magpapatuloy ang development niya sa ganitong paraan, pwede siyang maging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit magbabago ang takbo ng franchise ng Hornets. Anong masasabi mo sa kanya, bossing? Siya ba ang susunod na bituin sa liga at babasag ng mga 3-point records? Komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.